na natin sa pamamagitan ng sulat ni Apostle Paul na ang justification ay ang mapagbiyayang gawa ng Diyos na ideklara ang isang makasalanan na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ngayong umaga ay pag-uusapan naman natin ang relasyon ng pananampalataya at gawa. So, sola fide, faith, and works. At para sa ating text ay basahin natin ang James chapter 2 verses 14 to 26. James chapter 2 verses 14 to 26. What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, "Go in peace, be warm and filled," without giving them the things needed for the body, what good is that? So also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, "You have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. You believe that God is one, you do well. Even the demons believe and shudder. Do you want to be shown? You foolish person, that faith apart from works is useless. Was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. You see that a person is justified by works, and not by faith alone. And in the same way was not also Rahab the prostitute justified by works, when she received the messenger and sent them out by another way? For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So tayo muna ay manalangin sa ating Panginoon. Aming Panginoong Diyos na pinakadakila sa lahat, Panginoon naming matapat at patuloy na nagmamahal sa amin ng lubos, kami Panginoon ay muling nagpapasalamat sa pribilehyo na makapag-aral kami ng malaya sa iyo pong dakilang salita, at nawa Panginoon ay humiling kami ng tulong na nawa sa iyo pong patnubay sa pamagitan ng banal na Espiritu ay maunawaan namin Panginoon ang sinasabi ng iyo pong dakilang salita. Nawa o Diyos ay humiling ako Panginoon ng tulong na nawa ay maihayag ng malinaw ang iyong pong katotohanan, at ganoon din Panginoon ang bawat isa ay nawa o Diyos ay ma-appreciate nila, maintindihan at matayuan ang katotohanan na nire-reveal Panginoon ng iyong pong dakilang salita. Nawa o Diyos ay maging pagpapala din ito sa mga tao na nakikinig online. Nawa o Diyos ay makinabang sila sa pag-aaral namin sa umaga ito. Kaya Panginoon, ikaw ang siyang mamuna sa araw na ito. Anuman po Panginoon ang pagkakasala at kukulang karumihan na nakita mo sa amin, ay hinihingi mo namin ng mga patawaran. Salamat Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Bilang isang pari at monghe ng Romano-Katoliko, si Martin Luther ay maingat na sinusunod ang lahat ng mga ritual at disiplina ng kanyang pagkapari. Ngunit wala sa mga ito ang tila naglalapit sa kanya sa Diyos. Natatakot siya sa Diyos at sa matuwid na paghatol nito. Ngunit napupuot din siya sa Diyos dahil sa nais nito na perpektong katuwiran. Kahit anong gawin ni Martin Luther, alam niya na hindi niya kailanman matutugunan ang pamantayan ng Diyos. Subalit matapos ng ilang taong pakikibaka sa salita ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 17, nang sabi doon, "The righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith." Pagkatapos ng tuluyang maunawaan ni Martin Luther ang Romans chapter 1 verse 17, siya ay nasave, at ito yung kanyang sinabi, "I greatly long to understand Paul's epistles to the Romans, and nothing stood in the way but that one expression, the righteousness of God, because I took it to mean that righteousness whereby God is righteous and deals righteously in punishing the unrighteous. Night and day I pondered it.
I grasped the truth that the righteousness of God is that righteousness whereby through grace and sheer mercy He justified us by faith. Thereupon I felt myself to be reborn and to have gone through open doors into paradise. The whole of Scripture took on a new meaning, and whereas before the righteousness of God had filled me with hate, now it became to me inexpressibly sweet in greater love. This passage of Paul became to me a gateway to heaven. At base sa mga salitang yan na binatawan ni Martin Luther, nakita natin kung paano naunawaan niya yung katuwiran ng Diyos, na siya pala ang naging dahilan ng ating pagpapawalang sala. Ngunit nang matapos nang siya'y makalaya sa pagsisikap na gumawa ng kanyang paraan para sa tamang katayuan sa Diyos, si Luther ay muling nakibaka sa sulat naman ni James. At may mga writers na sinasabi na ang tawag pa dito ni Martin Luther sa Epistles of James is Epistle of Straw, because sa panahon nila ay napaka-big deal ng eternal security. At pagdating kay Luther, tinawag niya itong Epistle of Straw because he sees it as though rejecting eternal security. Bagamat hindi niya tunay na nire-reject ang mga sulat ni James mula sa canon of Scripture, sinabi niya na he would give his doctor's beret to anyone who could reconcile James and Paul. Di ba? Kung papansin natin, lagi may suot na pang sombrero si Martin Luther. Ibibigay niya daw itong cup niya na ito kung sino man ang makapagpapaliwanag o makapagpapareconcile sa theology ni James at ni Paul. Kaya naman sa pagdaan ng panahon ay pag-aaralan natin ano nga ba ang relasyon ng pananampalataya at ng gawa. Papaano ako magiging tama sa harap ng isang banal na Diyos? Wala nang mas mahalaga kaysa pag-unawa sa sagot ng Biblia patungkol dito. Kailangan nating maging malinaw. Napawalang sala ba tayo sa pamagitan ng pananampalataya lamang? O tayo ba ay napawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya at ng ating mga gawa? At yung isyong iyan ay ang siyang naghiwalay sa reformers mula sa simbahang Romano-Katoliko. Na kung saan ngayon, kahit sa mga evangelical Protestant church, ay mayroon na rin naniniwala patungkol sa kaligtasan o pagpapawalang sala ng ating Panginoong Diyos ay makakamit mo sa pamamagitan ng pananampalataya at ng gawa. Marami pang ibang issue tulad ng Papa, sakramento, pagsamba kay Maria, panalangin ng mga santo, penitensya, purgatorio at iba pa. Ngunit ang pinakamahalagang issue ay usaping ito kung saan nagkakaroon ng tamang katayuan ng isang tao sa harap ng Diyos. At walang iba kundi ang usapin ng sola fide. Justification by faith. By faith nga lang ba? O may kasama pa itong works? Kaya naman bilang mga Protestante, ang katotohanan na ating tinatayuan ay ito. The Reformed Protestant understanding of relationship between faith and works is that salvation comes by faith in Christ alone. And the good works performed by believers aren't the basis of salvation, but should be understood as the necessary evidence of that salvation. O sa Tagalog, ang Reformed Protestant na pag-unawa sa kaugnayan ng pananampalataya at mga gawa ay ang kaligtasan ay dumating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. At ang mabubuting gawa na ginagawa ng mga mananampalataya ay hindi ang batayan ng kaligtasan, ngunit dapat na maunawaan bilang kinakailangang ebidensya ng kaligtasan. Kaya naman para sa ating unang punto ay pag-usapan natin ang point number 1, the problem encountered. The problem encountered.
Well, tayo ay nagdi-disagree sa Roman Catholic Church sa napakadaming bagay, hindi dahil sa ito yung turo ni Martin Luther, kundi ito yung malinaw na sinasabi ng Biblia. Kaya naman kung ating babalikan yung ating unang pinag-aralan sa 5 Solas of Reformation, una nating tinalakay ang Sola Scriptura. Dahil ang Biblia ang ating primary source at ultimate authority patungkol sa kung anong doktrina ang paniniwalaan natin tungkol sa kaligtasan. At kung ating babalikan yung ating pinag-aralan nung nakaraang Sunday, ay binasa natin yung Galatians chapter 2 verse 16, na doon malinaw na ipinaliwanag ni Apostle Paul na ang justification is by faith in Jesus Christ alone. Sabi doon ni Paul, "Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because by works of the law, no one will be justified." At napakadami pang mga epistles ni Apostle Paul na kung saan makikita natin na tayo lamang ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Nandyan yung Romans chapter 5 verse 1 at nandyan din yung Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 na sinasabing hindi dahil sa ating mga gawa nang sabihin ay huwag tayong mayabang. Kaya malinaw na tayo ay napawalang sala, naging matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at sa pananampalataya kay Kristo lamang at hindi sa ating mga sariling gawa. Wala tayong may aambag o contribution sa ating kaligtasan. Kaya, faith equals justification. Kaya lang, kung tayong mga Protestante, ito yung biblical basis natin patungkol sa justification by faith alone, meron din namang biblical basis ang Roman Catholic Church para sa prinsipyo nilang faith and works equals salvation. Na kung saan gumamit pa sila ng text at ang text nila ay yung text na ating binasa ngayong umaga. And particularly, yung James chapter 2 verses 23 to 24. Ang sabi doon, "And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God." You see that a person is justified by works and not by faith alone. So nakita natin yung sinabi ni James, not by faith alone. By faith and not by works naman yung sabi naman ni Apostle Paul. So sino sa kanila yung tama? Kung mali si James at kinokontra niya si Paul, baka dapat yung itong epistles of James ay dapat may alis na sa Bible katulad ng nais noon ni Martin Luther. Parang contradictory itong dalawang sulat na ito kasi parehas silang gumamit ng salitang justified. Yung kay James ay works, yung kay Paul naman ay faith. Pero kung ating pag-aaralang mabuti yung text, maaaring iba ang pagkahulugan nila sa mga salitang yan. May mga salita sa scripture na bagamat magkaiba ay synonymous naman ang ibig sabihin. May mga salita din naman sa scripture na magkaiba pero mensahe ay relatable sa isa't isa. Kaya sa pag-aaral ng Biblia, mahalagang tandaan na ang kahulugan ng isang salita o ang termino nito ay nakadepende sa konteksto ng paggamit nito. At ganoon din ay depende rin sa purpose kung bakit ito sinulat. At bilang tumatayo sa sola scriptura, tayo rin ay naniniwala na ang scripture, 66 books of the Bible, itong lahat ay may unity. Wala ni kahit isa sa kanila ang nagkokontrahan. Instead, we believe that they complement each other. Kaya para mas maintindihan natin
yung justification by faith alone, ay hindi natin i-reject itong text na ginamit ni James o yung sulat na ginawa ni James. Kundi lalo pa itong magpapatibay para sa ating paniniwala patungkol sa justification by faith alone. Sapagkat silang dalawa ay apostol ng ating Panginoong Diyos, silang dalawa ay pinadala ng ating Panginoong Hesus, at silang dalawa ay mismong nagsasalita ng salita ng Diyos. And we can conclude na itong dalawang to, tama sa kanilang sinasabi. Magkasangga sila na nilalabanan ang magkaibang kalaban o false teaching. Hindi nila sinulat ang mga epistles na ito para kontrahin o sagutin ang isa't isa. Katulad ng nangyayari sa ating panahon ngayon, kapag ang isang sikat na theologian ay may disagreement sa isang sikat din na theologian, ang nangyayari sa panahon natin ngayon ay gumagawa ng libro, o gumagawa ng essay, o gumagawa ng article. Pero kaiba itong pangyayari kina James and Paul. Iba ang sinusulatan nila. Kay Paul, sa case na ito, ng sulat niya sa mga Galatians, concerned siya na ituwid ang maling katuruan na maliban sa pananampalataya kay Kristo, kailangan pang dagdagan ng obedience sa kautusan ni Moses para maligtas. Na kung saan dito sa sulat ni Apostle Paul, nilalabanan niya yung legalism. Yung faith plus works equals justification. Pagdating naman sa mga sulat ni Santiago, si James naman, iba ang kanyang concern. Concern siya na itama ang pagkakaintindi sa nature and character ng totoong pagsampalataya sa Diyos. Meron kasing nagtuturo o nag-aakala na ang pananampalataya ay pawang sa isip lang. Yung maniwala ka lang na merong Kristo. Yung pananampalatayang sa isip at salita lang. Kaya kahit walang pagbabago sa buhay mo, kahit hindi ka na gumawa ng mabuti, kahit hindi ka na sumusunod sa utos ng Diyos, you can still be saved. Kung si Paul, he was fighting against legalism. Si James naman, he was fighting against antinomianism. Yung faith equals justification minus works. So, kung titingnan natin yung konteksto ng kanilang mga sulat, kaiba yung issue na kinakaharap ni Apostle Paul sa Galatians, at kaiba naman yung issue na kinakaharap ni James sa kanyang sulat. Kaya naman, dito pa lang ay makikita natin na yung pag-aakala na silang dalawa ay nagkukontrahan ay mali. Bagkus, kahit na may mga marinig tayong parang salungat sa unang pagbasa sa mga salita ni Santiago, kung ating pag-aaralan, ito ay makakatulong sa atin para mas lalong lumalim yung ating pagkaunawa patungkol sa sola fide. Kaya naman, yan yung problema patungkol sa faith and works. Dahil dito sa unang basa natin, makikita natin na parang itong dalawang apostol na ito ay nagbabanggaan. Pero kung ating titingnan with its context ay kaiba yung issue na kanilang hinaharap. At hindi sila dito nagsasagutan o nag-aaway. Kaya naman point number 2 ay pag-usapan naman natin kung yung una, the problem encountered. Ngayon naman, ano yung proper understanding patungkol sa text na ating binasa na James chapter 2 verses 14 to 26. So, ang point ni James sa kanyang sulat ay ipakita kung anong klaseng pananampalataya ang nakakapagligtas. Hindi yung faith na naniniwalang may iisang Diyos, naniniwalang si Jesus ang tagapagligtas pero wala namang pagbabago sa kanyang buhay. Para kay James, yung pananampalataya ay hindi lang pang-intelektual. Ito ay makakatotohanan at ito ay aktibo, ito ay nagtitiwala, ito ay sumusunod, at ito ay nagbabago ng pagkatao.
Kaya nga, sa chapter 1 pa lang, mapansin natin yung James, he talks about hearing the word of God and doing it. Kung saan faith is not merely hearing the word, but doing what it says. May kita na mayroon tayong tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng banal na pamumuhay. At yan din yung tinuturo ni Apostle Paul miski sa kanyang mga sulat. Sapagkat sa mga na kay Kristo, ang tanging mahalaga ay ang pananampalataya na nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Kaya naman kung ating titingnan verse by verse, itong James chapter 2 verse 14 to 26, ay makikita natin ang lubusan na si James ay pabor din sa justification by faith alone. Kung saan dito ay makikita natin na mas bibigyan pa niya tayo ng mas malalim pa na pagkaunawa ano nga ba yung tunay na pananampalataya. Sa verse 14, pakibasa, Brother Josh. James chapter 2, verse 14. What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? Yeah. So sabi ni MacArthur patungkol sa verse na yan, it is better translated yung can that faith save him to the place, can that kind of faith save? Kung saan James is not disputing the importance of faith. Rather, he is opposing the notion that saving faith can be a mere intellectual exercise void of a commitment to active obedience. Kung saan yung question na iyan, obvious yung sagot. Can that kind of faith save? Can that faith save him? Siyempre, walang mahapala ang isang tao kahit sabihin pa niyang may pananampalataya siya, pero walang bunga ng mabubuting gawa sa buhay niya. Ang ganyang pananampalataya ay hindi nakapagliligtas. Para malaman kung isang tao ay may saving faith, tayo ay tumitingin sa kanyang bunga. Hindi ibig sabihin dalagdagan ang faith ng works para maligtas. Pero, take note, ang gawa ay bunga ng pananampalataya. Ang tunay, totoo at kapagliligtas na pananampalataya ay namumunga. Ibig sabihin, kapag walang bunga, malinaw na wala ring pananampalataya. Even though a person professed na siya ay Christian, kinikilala ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, alam kung kailan siya na-save. Pero kung walang tunay na pagbabago sa kanyang buhay at parang mas lumalala pa, baka mamaya siya talaga ay hindi pa ligtas. At bilang pagpapatuloy, nagbigay si James ng halimbawa. Sa verses 15 to 16, sabi niya, if a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed and filled, without giving them the things needed for the body, what good is that? So dito isang example na maaaring ito yung magawa ng isang nagsasabing professing Christians. Pero kapag may lumapit sa kanya na nangangailangan ng tulong, ay wala man lang siyang ginawa. Kung naniniwala ka talaga kay Jesus at ginawa niya para sa iyo, nagbubunga ito ng pag-ibig sa mga tao at lalong-lalo na sa mga kapatid mo sa Panginoon. Kung tinanggap mo talaga ang awa ng Diyos, magkakaroon ka din ng awa sa puso mo na magtutulak sa iyo na ipakita ang awa at habag sa mga taong nangangailangan nito. Kung pinagpala ka ng Diyos, magiging instrumento ka rin ng pagpapala niya sa iba. So kung gaano kabuti yung ating Panginoong Diyos sa iyo, ay walang duda na ipapakita mo rin ito sa kapwa mo, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo. Pero kung sinasabi mong believer ka, ligtas ka na dahil nabaptize ka and you profess faith in Christ, pero wala ka namang pakialam sa kapatid mo, wala ka namang pakialam sa church, wala kang awa sa nangangailangan, ni wala kang ginagawa para tumulong,
hindi ka nakikiisa sa panalangin ng iglesia, for the poor, for the needy, for the lost, for the unreached, then yung profession pala ng faith natin is empty. It is questionable. Tayo ba talaga ay tunay na mananampalataya? Tayo ba talaga ay tunay na nanampalataya kay Kristo? Kaya naman bilang pagpatuloy sa verse 17, pakibasa naman, Crystal. Verse 17, even so, if hath not works, is dead being. Ayan. So dito pinakita ni James na kung yung pananampalataya mo, kung wala naman ang bunga ng gawa, it is dead. Well, again, hindi ang mabubuting gawa natin ang makapagliligtas sa atin. Ngunit ang mabuting gawa ay ebidensya na ikaw ay ligtas at may tunay na pananampalataya. Kaya naman, when Jesus talked about Judgment Day, hindi profession of faith ang pag-uusapan, kundi titingnan kung tunay ang pananampalatayang iyon sa pamamagitan ng ginawa mo para sa mga kapatid mo na nangangailangan. Baka dumating yung time and point na sinasabi mo, Lord, Lord, pero hindi ka na niya kilala. Even though you have profession, hindi mo naman ginagawa yung will ng ating Panginoong Diyos to do good works kung sa ka-create ng ating Panginoong Diyos. Your faith is dead. And next naman sa verse 18, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. Kaya naman madali nating sabihin na ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, but it doesn't necessarily mean that you really do believe and trust in Christ. Sabi diyan, ipakita mo sa akin, ipapakita ko naman sa iyo. Sabi ni Apostle James. Na kung saan yung text na yan, kapansin-pansin na mula dito sa tekstong ito, ay malinaw na hindi kinokontra ni James ang pananaw ni Paul sa justification. Doon pa lang sa place na I will show you my faith by my works. Bagkus ay pinapaunawa ni James ano nga ba ang tunay na pananampalataya. Hindi mo mapatunayan na ikaw ay may tunay na pananampalataya sa salita lang. Kundi mapatunayan mo na ikaw ay tunay na mananampalataya sa iyong bunga, sa iyong mga gawa. And syempre, ang layunin ng mabuting gawa ay hindi para maging basihan o paraan para tayo ay maligtas. Kundi ito ay patunay, ebidensya na totoo ang ating pananampalataya. And next verse, 19, Brother Marvin, pakibasa. Verse 19, you believe that there is one God, you do well, even the demons believe and tremble. Ayan. Kung ang pananampalataya natin ay binibigkas lang natin o marahil sa isip lang natin, gaya ng na-preach na rin dito sa pulpitong ito, well, kung hanggang bibig lang o sa isip natin yung ating pananampalataya, yung ating pananampalataya ay may tawag na demonic faith, kumbaga. Kapantay mo ang pananampalataya ng mga demonyo. True faith is not merely intellectual or emotional. Ang demonyo ay nanginginig pa. But true faith involves willful obedience. Nalalaman mo nga ang pananampalataya mo hindi sa kung ano ang iniisip mo o kung ano ang nararamdaman mo, kundi kung ano ang ginagawa mo. Faith in our hearts is evident in the fruit of our lives. Kung ang pananampalataya mo ay walang kasamang bunga ng mabuting gawa sa buhay mo at inaakala mong ligtas ka, tanggap ka ng Diyos at meron kang buhay na walang hanggan, ang sabi naman sa iyo ni James, do you want to be shown
You foolish person, that faith apart from works is useless. Anong sabi ni James? Walang kabuluhan, patay, hindi totoo, peke, at hindi nakapagliligtas. Kaya naman, ngayon, ay makaroon tayo ng assurance, ano nga ba yung tunay na pananampalataya? Ito ba ay pawang sa isip o sa salita lamang? O ang tunay na pananampalataya ay makikita din mismo sa ating mga gawa? Kung si Apostle Paul ay binanggit din o ginamit ding reference si Abraham para i-justify yung kanyang turo ng Diyos patungkol sa justification by faith alone, ginamit din ni Apostle James yung reference patungkol kay Abraham para lalong pagtibayin ang justification by faith alone. Pero ito yung kanyang sinabi. Sa verses 21, 22 to 23, was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. Ito yung biblical basis ng Roman Catholic Church. Pero ano nga ba talaga yung tamang pagkaunawa patungkol sa kontekstong ito? Ang salitang justified na binanggit sa verse 21 na maaaring magamit against sa justification by faith alone sa words ni James na justification by works ay posibleng magkaiba ang ibig sabihin. Yes, parehas sila ng term na ginamit, but it is also possible na magkaiba sila ng ibig sabihin patungkol sa word na justified. Sapagkat yung justified na salita ay ginagamit sa dalawang paraan o sa dalawang kahulugan. Sa New Testament, maaaring ibig sabihin nito ay una, declared to be righteous. Pero sa pangalawa, maaaring ang ibig sabihin naman ng salitang justified is to demonstrate or show to be righteous. Demonstrate or to show to be righteous. So, dito, we can see na ang pinututungkulan dito ni Apostle Paul na paggamit niya ng justified na word is hindi yung declared to be righteous. Bagkus yung justified na ang ibig sabihin ay demonstrate or to show to be righteous. For example na lang, ginamit din ng Diyos o ni Jesus yung term na justified or justified sa ganitoong paraan. Sabi niya sa Luke 16:15, sabi niya sa mga Pharisee, you are those who justify yourself before men. So yung paggamit doon na word na justify, ang ibig sabihin doon is to demonstrate or show to be righteous. And in context of Luke 16:15, hindi ibig sabihin ituturing na matuwid sila sa harapan ng Diyos, kundi pinatutunayan ng mga Pariseyong ito na sila ay righteous, standing nila sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kahit in reality, hindi naman talaga. So, pinatutunayan ng mga Parisee sa mga tao na matuwid sila sa harapan ng Diyos. Yun yung paggamit ng justified dito ni Jesus. Kung saan makikita din natin sa iba't iba pang mga passages sa Scripture, like Luke 10:28, 7:35, Matthew 11:19, Romans 3:4, at syempre dito sa James chapter 2 verse 21. Nang paggamit ng word na justified or justify is ang ibig sabihin is demonstrate or to show to be righteous. Kaya kung ating babalikan yung reference ni James patungkol kay Abraham, ang gawa o pagsunod ni Abraham ay nagpapatunay at nagpapakita na siya ay itinuring ng Diyos na matuwid
dahil sa kanyang pananampalataya. At yung kanyang mabuting gawa o yung kanyang katuwiran ay ang siya nagpapatunay na siya ay totoong nananampalataya sa ating Diyos. Si Abraham ay justified o napatunayang totoo ang pananampalataya at relasyon niya sa Diyos dahil sa kanyang pagsunod. Na kung saan willing siyang iala yung kanyang kaisa-isang anak, masunod lamang ang ating Panginoon. Kaya nasabi na yung kanyang pananampalataya ay tunay. Dahil ito ay nagbunga ng mabuting gawa, pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman, bilang pagpatuloy sa verse 24, you see that a person is justified by works and not by faith alone. Malinaw na hindi niya kinokontra si Paul, bagkus it is a complementary sa kung ano yung justification by faith alone para kay Apostle Paul. Ang justified sa verse na ito ay demonstration of the reality of faith before men. Kay Paul, ang justification ay declaration that we are righteous before God. Ang kay James naman, it is a demonstration of the reality of faith. Kung kay Paul, declaration, kay James ay demonstration of the reality of faith. Kaya naman, yung works of the law ay human effort to be acceptable with God. Works of the flesh or sinful nature, not works done in faith, ay talaga namang mali at hindi totoo. Kaya naman ang tunay na pananampalataya ay may kalakip itong mabuting gawa. And we see na sina James and Paul ay hindi nagkukontrahan. Magkaibang issue ang kanilang dinidil at yung kanilang mensahe, it complements with each other. At sabi pa ni R.C. Sproul, though our good works add no merit to our faith before God, and though the sole condition of our justification is our faith in Christ, if good works do not follow from our profession of faith, it is clear indication that we do not possess justifying faith. The Reformed formula is we are justified by faith alone, but not by a faith that is alone. True justification always results in the process of sanctification. If there is justification, sanctification will inevitably follow. If sanctification does not follow, it is certain that justification was not really present. Kaya bilang pagtatapos sa pangalawang punto na ito, natutunan natin na ang tinuro ng Biblia ay sola fide. Ibig sabihin, hindi works equals justification, hindi faith plus works equals justification, hindi faith equals justification minus works, kundi faith equals justification plus works. Ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas ay may bunga. We are justified, counted as righteous by God by faith alone, but not by a faith that is alone. Kaya naman para sa ating huling punto, point number 3, ano naman yung practical implications nito pagdating sa ating mga buhay? Na kung saan itong doktrina ng justification by faith alone, na kung saan pinatutunayan ng mabuting gawa, sumunod tayo sa Diyos. Gumawa tayo ng mabuti dahil tayo'y minahal at iniligtas na ng Diyos. Ang gawang kinalulugdan ng Diyos ay ang gawang dulot o bunga ng pagtitiwala sa pagliligtas at mga pangako ng Diyos. Ganun din naman itong doktrinang ito ay nagpapaalala sa atin
para maging mindful tayo sa tuwing tayo ay maghahayag ng Ebanghelyo. Huwag natin silang bigyan ng false hope na they sure receive kahit na sa buhay nila ay walang ebidensyang makikita na sumasampalataya sila kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. We should tell people that they need to repent of their sins and believe in our Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. At ganoon din, itong doktrina na ito ng sola fide ay nahihikayat din tayo na suriin ang ating mga sarili kung tayo ba ay talagang nananampalataya kay Jesucristo. Talaga bang we have true faith in Christ? Talaga bang tayo ay ligtas? Marahil alam mo kung kailan ka naligtas, umakyat ka sa altar, sumunod sa diktang panalangin. Pero kung wala kang tunay na pagmamahal sa Diyos na nakikita sa iyong buhay na may pagbabago, ang iyong kaligtasan ay questionable. Ikaw ba ay lumalago in love, in church, compassion for the lost and needy, o lahat ng ito ay wala lang sa iyo? Yes, walang perfect. At lahat tayo ay nagkakamali. Pero ang tunay na pananampalataya ay sumusunod sa Diyos at lumalago at minamahal ang ating Panginoong Diyos at ganoon din ang kanyang kapwa. Growth or fruitfulness is a sign of new life. Maaring mabagal ang iyong paglago, pero ang mahalaga, ikaw ay lumalago. Ikaw ay nakapagpapatuloy sa iyong pananampalataya kay Kristo. Kung ngayon ay tingin mo parang walang pagbabago sa buhay mo, parang ang iyong profession ay parang sa salita mo na, ito na yung pagkakataon na para pagsisihan na ang iyong mga kasalanan at tunay na manampalataya kay Kristo at sumunod sa Kanya. At kung meron ka namang nakikitang transformation sa buhay mo at talagang ligtas ako, binago ako ng Diyos, that is not something na para ipagmayabang mo ito. Bagkus, ito ay siyang dahilan mo dapat para magpuri pa sa Diyos at para mas magmahal pa ng iyong kapwa. Biyaya ng Diyos ang nagligtas sa atin at biyaya din ng Diyos ang bumabago sa buhay natin. At biyaya din ng Diyos ang magdadala sa atin hanggang sa dulo. Kaya naman, James and Paul ay hindi nagbanggaan sa isa't isa. Bagkus, nakita natin kay Paul na tayo lamang ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. At kay James naman ay nakita natin ano nga ba talaga ang tunay na pananampalataya. And next week, ay pag-aaralan naman natin, tama ba talaga yung ating pananampalataya? Baka mamaya yung pananampalataya ko wala kay Kristo. Baka yung pananampalataya ko ay nasa mismong pananampalataya ko rin. So yan yung ating pag-uusapan by next week. So before we proceed sa ating question and answer, tayo po muna ay manalangin. Aming Panginoong Diyos na pinakadakila sa lahat, maraming salamat po sa aming napag-aralan ngayong umaga na kung saan ay napaunawa at naipaalala sa amin ang kahalagahan, Panginoon, ng gawa bilang kami, Panginoon, ay nananampalataya sa iyo. Patawad o Diyos sa anuman mong mga pagkasala at kukulang na nakikita mo sa amin at dalangin namin, Panginoon, na itong araw na ito, itong katotohanan na ito ay magsilbing motivasyon sa amin na patuloy pang sundin ka, mahalin ka, at yun din, Panginoon, ang aming kapwa, ang aming kapatiran para sa iyo pong kapulihan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa totohanan na nilibigyan niyo sa amin. Ano man po ang possible questions na ma-erase sa aming kaligitnaan, nawa o Diyos sa iyong kalooban, kakayahan,
ay nawa maging malinaw sa isa't isa at masagot Panginoon ng maayos. Salamat Panginoon at nawa ang panalangin sa kanang iyong anak si Jesus. Amen. So any question po sa ating napag-usapan patungkol sa relasyon ng faith and works. So si